Niyanig ang Ministry ng Edukasyon at Ministry ng Depensa ng Israel. Hanggang sa taong 2025, ang bilang ng mga turistang Israeli na bumibisita sa Pilipinas ay pumalo ng halos 513% kumpara sa nakaraang taon na lumikha ng isang hindi pa nagaganap na panlipunang penomenon. Lalo na ang paglalakbay ng 20 natatanging mag-aaral mula sa Haron International School, ang institusyong humuhubog sa mga hinaharap na pinuno ng Israel sa isang educational field trip sa Maynila na nag-iwan ng matinding pagkamangha sa pandaigdigang media. Ang Pilipinas ay isang paraiso sa lupa, parang awa nyo na, hayaan nyo akong manirahan dito. Ito ang sinabi ni Yara, anak ng isang mataas na general sa Israel Defense Forces. 3 araw pa lamang mula nang tumuntong siya sa Maynila, tumawag na siya sa kanyang mga magulang upang ipaalam na lilipat siya sa Pilipinas para mag-aral. Kahit sa huling araw bago ang kanilang pag-uwi, nagdulot siya ng maliit na kaguluhan nang magtago siya dahil ayaw pa niyang lisanin ang Pilipinas. Ano nga ba ang nakita ng mga piling kabataan ng Israel sa Pilipinas? Ako si Yara, 18 taong gulang at nakatira sa pinakamataas na penthouse sa Tel Aviv. Mula sa aming sala, sa likod ng isang higanteng salamin, matatanaw ang malawak at asul na dagat Mediteraneo. Ngunit kailanman ay hindi ko tunay na naramdaman ang kalayaan ng dagat na iyon. Ang aking ama ay isang mataas na opisyal ng Israel Defense Forces. Ang pangalan ng kanyang partikular na unit ay isang lihim ng estado kaya hindi ko maaaring ibunyag. Ngunit kahit sa loob ng aming bahay, laging may nakasukbit na baril sa kanyang baywang kahit pa siya ay natutulog. Ang aking ina naman ay ang CEO ng isang pandaigdigang security software company at ang Haron International School na aking pinapasukan ay ang punlaan ng mga susunod na pinuno ng Israel. Ang matalik kong kaibigan na si Tamar ay may amang kasalukuyang miyembro ng Knesset habang ang ina ni Noam ay isang hurado sa Korte Suprema. Mula pagkabata, bihasa na kami sa 4 na wika, nag-aaral ng calculus at programming habang sinasanay rin kaming bumaril at gumamit ng gas mask. Sa paningin ng iba, marahil ay nakakainggit ang aming buhay. Isang super modernong lungsod, mayayamang pamilya at isang siguradong kinabukasan. Ngunit alam naming nakakulong kami sa isang magarang hawlang ginto. Kapag kumakain kami ng tanghalian sa isang outdoor cafe na may napakagandang tanawin, makakita lang kami ng isang bag na walang nagbabantay, kailangan namin itong i-report agad. Sa tuwing papasok kami sa mall, kailangang halughugin ng mga security guard ang aming mga bag. Para sa amin, ang tensyon ay kasing natural ng hanging aming nilalanghap. Hinding-hindi ko makakalimutan ang eksena sa aming silid-aralan noong araw na idedeklara ang destinasyon ng aming field trip. Gitna iyon ng klase namin sa physics. Isang nakakabinging sirena ang bumasag sa katahimikan ng buong paaralan. Red alert, lahat ay pumunta sa bomb shelter. Hindi kami sumigaw, isa itong napaka-normal na pangyayari. Tumigil kami sa pagsusulat, maayos na nagtago sa ilalim ng mga mesa, at sa utos ng guro ay tumakbo patungo sa underground bomb shelter sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng makapal na bakal na pinto ng shelter na sumasara ay napakabigat sa pandinig. Sa dilim na iyon, kailangan naming maghintay ng 90 segundo. Sa itaas namin, naririnig ang mga umaalingaw-ngaw na pagsabog habang hinaharang ng Iron Dome system ang mga paparating na missile. Sa loob ng maalikabok na bomb shelter, nagsalita si Beb. Galia, ang aming homeroom teacher, napagpasyahan na ang destinasyon ng ating field trip ngayong taon. Pupunta tayo sa Maynila, Pilipinas. Agad-agad, napuno ang shelter ng mga bulungan na mas malakas pa sa tunog ng mga bomba. Pilipinas, ma'am? Hindi ba't iyon ay isang bansa na binabagyo at may matitinding issue sa politika? Mayroon silang higanteng kapitbahay na nagdadala ng komplikadong tensyon sa West Philippine Sea. Hindi ba masyadong mapanganib doon? Mas gugustuhin ko pang pumunta sa mga mapayapang lugar tulad ng Switzerland o New Zealand. Nag-umpisang bumuhos ang mga reklamo ng mga bata. Para sa amin, ang Pilipinas ay isang bansa ng magagandang dalampasigan at masasarap na pagkain, ngunit isa rin itong bansang nababalot ng anino ng mga geopolitical na tensyon katulad namin. Nang umuwi ako at sinabi ito sa aking ama, mas matindi ang naging reaksyon niya. Hinampas niya ang mesa at sinabing,
Yara, ang sitwasyon ng Pilipinas ay katulad ng sa atin, marahil ay mas komplikado pa. Alam mo ba kung gaano katindi ang tensyon sa West Philippine Sea? Para sa atin, wala itong pinagkaiba sa pagkakaroon ng Hezbollah sa tabi mismo ng Tel Aviv. Hindi kita papayagang pumunta sa ganoong lugar. Hindi maaari, ngunit ang mga salitang iyon ang nagpaalab sa isang kakaibang kuryosidad sa aking isipan. Isang bansa na nabubuhay rin sa ilalim ng anino ng mga pagbabanta. Ngunit bakit ang mga sikat na pop stars at vloggers na nakikita ko sa YouTube ay nakangiti ng napakatamis? Ang mga mapayapang tanawin ba ng Intramuros at BGC sa mga video ay isa lamang palabas o propaganda na idinirect ng gobyerno? Nagpumilit ako sa aking ama na gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang pekeng kapayapaan na iyon. Papa, gusto kong patunayan sa sarili ko kung ang bansang ito ay totoo o peke. Malaki na ako, hayaan niyo akong humusga. Sa huli, pumayag ang aking ama sa kondisyon na dapat akong dumiretso sa embahada ng Israel kung may mangyari man. Kinagabihan bago ang aming pag-alis, itinago ko sa ilalim ng aking maleta ang isang emergency GPS tracker at isang military-grade pepper spray. Nagtago rin ako ng emergency cash sa pagitan ng mga pahina ng aking pasaporte. Iyan ang mundong aking kinagisnan. Sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv, dumaan kami sa napakahigpit na security check. Ang matatalim na tingin ng mga armadong sundalo, mga K-9 bomb sniffing dogs at ang walang patid na tunog ng mga radyo. Iyan ang tunog ng kaligtasan para sa amin. Pagkatapos ng mahabang biyahe, nag-anunsyo ang piloto, "Mga binibini at ginoo, tayo ay naghahandang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila." Ang lokal na oras ay 11:30 ng gabi. Kumonekta ang eroplano sa tube. Lumabas kami na may halong kaba at pagtuntong pa lang namin sa terminal, kaming magkakaibigan ay natigilan. Hinawakan ni Tamar ang kamay ko at bumulong, "Yara, totoo bang 11:30 na ng gabi?" Ang unang umagaw sa aming pansin ay ang liwanag. Hindi tulad ng mga paliparan sa Europa na madalas ay madilim at naiilawan lamang sa mga kinakailangang lugar. Ang bagong terminal ng NAIA ay kasing liwanag ng sikat ng araw. Para kaming nasa loob ng isang higanteng spaceship. Ang taas ng kisame, ang sahig ay kumikinang na halos hindi mo matukoy kung ito ba ay marmol o salamin, walang kahit isang butil ng alikabok, walang kahit anong kalat. Ngunit ang pinakanakakagulat sa amin ay ibang bagay. Nasaan ang mga sundalo? Nasaan ang mga pulis? Kabadong lumingalinga si Noam. Sa Ben Gurion Airport, bawat 5 metro ay may sundalong may dalang M16 automatic rifle. Makakakita ka pa ng mga armored vehicle. Ngunit dito, wala kahit anong anino nila. Hindi lang mga taong may baril, kundi kahit pulis na may batuta ay wala. Sa halip, ang nakita namin ay mga automated cleaning robots na may mga cute na mukha sa kanilang screen. "Naglilinis po si robot, pakiusap, tumabi muna," ang sabi ng screen. Nang dumaan ang robot sa aking paanan, nagulat ang mga kaibigan ko at napatalon sa gilid. Sobrang luwag naman ng seguridad sa airport na ito. Paano kung may pumasok na terorista? Bulong sa akin ni Noam. Sumang-ayon din ako. Ang pagpapatakbo ng isang airport na walang anumang mahigpit na pag-iingat tulad nito. Naisip ko, siguro walang kamalayan sa kaligtasan ang mga Pilipino. Baon ang kaba na yon, pumunta kami sa immigration area. Handa na kami sa mga mahihirap na tanong tuwing ipinapakita namin ang aming pasaporteng Israeli. Madalas kaming natatanong ng mas marami o dinadala sa isang hiwalay na silid saan man sa mundo. Ano ang layunin ng iyong pagbisita? Naglingkod ka na ba sa militar? Marunong ka bang gumamit ng pampasabog? Ngunit nang ako na ang susunod, tiningnan ako ng immigration officer, ngumiti ng napakaliwanag at sinabing, "Welcome to the Philippines, ma'am." Iyon lang, walang bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Habang nakatunganga pa ako, isang attendant ang lumapit. Automatiko akong napaatras. Niyakap ng mahigpit ang aking bag. Iniisip na kakapkapan ako. Ngunit sinabi ng attendant sa matatas na Ingles, "Kayo ba ay mga estudyante? Gamitin ninyo ang e-gates dito, mas mabilis. Hayaan ninyong tulungan ko kayo." Parang na-hypnotize kami. Tumayo kami sa harap ng passport scanner, tumingin sa camera at bumukas ang gate sa loob ng 1 segundo. Ganoon kabilis, ganoon kadali.
Ang nagbabantay sa amin ay hindi mga sundalong may baril, kundi isang perpektong idinisenyong high-tech na sistema. Hindi ito kontrol na ipinapatupad sa pamamagitan ng lakas, kundi isang tahimik, palakaibigan, ngunit walang butas na pamamahala. Nang makarating kami sa baggage claim, muli kaming namangha. Nakasulat sa electronic board na ang aming bagahe ay darating sa loob ng 3 minuto at eksaktong 3 minuto ang nakalipas, lumitaw ang maleta ko. Ang kamay ko na mahigpit na nakahawak sa hawakan ng pushcart dahil sa takot na may magnakaw ng bagahe ko ay biglang nakaramdam ng hiya. Lumabas kami ng airport. Ang hangin ng gabi sa Maynila noong Disyembre ay presko at malamig. Isinakay namin ang aming mga bagahe sa bus at umupo. Habang binabagtas ng bus ang mga modernong skyway, nabighani ako sa tanawin sa labas ng bintana. Ang walang katapusang kalsada na may mahahabang linya ng ilaw at ang kumikinang na mga nagtataasang condominium sa malayo. Biglang nag-vibrate ang telepono ko. Si Papa. Yara, nakarating na ba kayo? May panganib ba dyan? Paano nakadeploy ang mga armadong puwersa sa airport? Tiningnan ko ang mensahe ni Papa at nag-isip sandali. Marahil ay nag-aalala pa rin si Papa habang nakatingin sa monitor sa command center. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalsada ng Pilipinas sa gabi ay tila natutulog ng payapa, ngunit sa parehong oras, ito ay kumikinang sa isang kakaibang paraan. Sumagot ako, Papa, nakakapagtaka ang lugar na ito. Wala akong nakitang kahit isang baril, walang sundalo, at wala rin akong narinig na sirena ng patrol car. Ngunit Papa, nakakapagtaka, pakiramdam ko ay mas ligtas ako dito kaysa sa Tel Aviv. Nanginginig kong itinipi ang huling pangungusap. Dito, ang Iron Dome ay tila wala sa kalangitan kundi nasa puso ng bawat tao. Papa, kailangan kong tuklasin ang sikreto ng bansang ito. Pinindot ko ang send at inangat ang aking ulo. Papunta na ang bus sa sentro ng Makati at BGC. May kutob ako na ang pepper spray na maingat kong itinago sa aking bag ay kailanman hindi magagamit sa buong biyaheng ito. At ang kutob na iyon ay nagkatotoo. 30 minuto lamang matapos naming pumasok sa sentro ng lungsod. Nang lumiko ang aming bus sa mga maliliwanag na kalsada ng Bonifacio Global City, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ma'am, tingnan niyo po. Alauna na ng madaling araw. Isang dalagang nakaikling palda, nakasuot ng earphones, ay naglalakad mag-isa habang nakatingin sa kanyang cellphone. Kahit walang tao sa paligid niya, wala siyang bakas ng pagiging alerto o takot. Paano makakapaglakad nang mag-isa ang isang babae sa ganitong oras sa Israel? Imposible iyon. Hindi. Isa itong kalayaang walang pag-iingat na hindi ko pa nakikita saan man sa mundo. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ang mundong pinapangarap ko sa loob ng 16 taon. Isang mundo na inakala kong hindi umiiral sa planetang ito. Ngunit simula pa lamang iyon, sa pagtingin sa mga ilaw mula sa mga Dola Putra, tula Mine 7 convenience store at mga cafe sa labas ng bintana ng bus, hindi pa namin alam na ang tunay na nakakagulat na mukha ng bansang ito ay hindi matatagpuan sa mga nagkikinangang ilaw, kundi nakatago sa mga maliliit na eskinita, sa masisikip na tren at sa mga mata ng mga tao. Paglaon ay nakarating kami sa hotel at doon, naharap namin ang ikalawang pangyayari, isang kaganapang tuluyang sumira sa lahat ng alam namin. Nang mag-check-in kami at pumasok sa aming silid, 2:00 na ng madaling araw. Inayos ko ang aking mga gamit at humiga sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Bahagya dahil sa jet lag, pero pangunahin dahil ang mga imaheng nakita ko mula sa bus ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Ang tanawin ng Maynila sa gabi mula sa bintana ay kumikinang na parang isang kahon ng alahas at ang lungsod ay tila napakabuhay pa rin. Ang tunog ng kumukulong tiyan ay bumasag sa katahimikan. Tumawa nang mahina si Tamar sa kabilang kama. Yara, gutom na rin ako, kain tayo. Saan naman tayo makakakita ng bukas sa ganitong oras? Sa Tel Aviv, 2:00 ng madaling araw, sarado na ang lahat. Bukod pa roon, nasa ibang bansa tayo. Sa daan papunta rito, nakita kong marami pang bukas na tindahan. Kahit nag-aalangan, kumatok kami sa pinto ni Bebe. Galia, gising pa siya. Ma'am, gutom na po kami. Pwede po ba kaming pumunta sandali sa convenience store?
Dahil nasa tapat lang naman ng hotel, siguro ay ayos lang. Pero huwag kayong lalayo at dapat makabalik kayo sa loob ng 30 minuto. Kapag may nangyari, pindutin nyo agad ang alarm button. Bumaba kami sa lobby. Pagkalabas pa lang namin sa umiikot na pinto ng hotel, bigla kaming napatigil. Kasabay ng malamig na simoy ng hangin, sa gabi na dumampi sa aming balat, isang kakaibang pakiramdam ng kaligtasan ang aming naramdaman. Walang madilim na eskinita, ang mga ilaw sa kalye ay kasing liwanag ng araw at ang mga Minty 4 Put Aputuko convenience store at mga kainan ay nagliliwanag na parang mga parola. Pumasok kami sa isang convenience store sa tapat ng hotel. "Good evening po, ma'am." Bati ng isang masayang binata na mukhang part-time na empleyado. Nahihiya kaming pumasok. Sa mga istante, may mga tinapay, siopaw, mga biskwit at iba't ibang inumin na pumupuno sa espasyo. Diyos ko, tingnan niyo ito. Kung magkakaroon ng digmaan, sapat na ang pagkain natin para sa isang buong taon, manghang sabi ni Noam. Habang hawak ang isang tinapay, bumili kami ng siopaw, chips at juice. Nang magbayad kami, magalang na itinuro ng empleyado kung saan ang microwave. Lumabas kami, umupo sa mga silyang plastik sa tapat ng tindahan at kumain. 2:30 ng madaling araw. Kung sa Israel ito, siguradong may dadaan na patrol car o kaya ay tatanungin kami ng identification cards. Ngunit dito, ang mga office workers na nakasuit ay dumadaan na nakangiti at nagtatawanan at kahit ang ilang estudyanteng nakauniforme ay kumakain ng merienda. Tingnan niyo yon, turo ni Tamar sa isang maliit na estante sa gilid hindi kalayuan sa convenience store. May nakasulat na karatula, Honesty Store, tubig at kape. Isang maliit ngunit malinis na estante, walang nagbabantay, may nakapatong na thermos ng mainit na tubig, lalagyan ng kape at asukal, mga basong plastik at isang maliit na kahong lata na nagsisilbing lagayan ng pera. Walang nagtitinda. Dahil sa kuryosidad, pagkatapos naming kumain, lumapit kami sa estante. "Excuse me, may tao po ba rito?" Sigaw ko sa Ingles, ngunit walang sumagot. Nagkatinginan kami. "Ano ito? Walang may-ari? Baka nag-CR lang." Tiningnan namin ang paligid, mga kape, baso at ang kahon ng pera. Iniiwan lang ng ganito? Nang sandaling iyon, seryosong hinawakan ni Tamar ang kamay ko. "Yara, tara na, nakakapagtaka ito." "Bakit?" "Ito ay isang patibong. Walang tindahan na walang nagbabantay. Siguradong may nakatagong kamera o kaya ay isa itong lihim na investigasyon para subukan ang mga dayuhang tulad natin. Tingnan mo, may kamera sa kanto na nakatutok sa atin." Ang mga salita ni Tamar ay nagpatayo ng balahibo ko. Tama siya. Sa Israel, ang isang bag na walang nagbabantay ay senyales ng bomba at ang isang espasyo na walang nagbabantay ay isang mapanganib na lugar. Ang isang tindahang hindi binabantayan na puno ng paninda ay isang kahangalan. Paano kung may nakawin tayo? Paano kung may dumating na mga sanggan at sirain ang lahat? Tara na, huwag na tayong humanap ng gulo. Paurong na sana kami para umalis nang may isang batang lalaki na mukhang estudyante sa elementarya ang lumapit. Hindi niya kami pinansin at sa paraang nakasanayan na, nagtimpla siya ng kape sa baso. Dumukot ang bata sa kanyang bulsa ng isang gusot na 20 pisong barya at inihulog ito sa kahong lata. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang kape at kaswal na naglakad palayo. Natuod kami. Anong nangyari? Nagbayad lang ang bata at umalis. Walang nakakita, pero nagbayad pa rin siya. Sobra kaming na-shock kaya hindi kami nakapagsalita ng mahabang oras. Isang bata na sumusunod sa patakaran kahit walang nakabantay. Ang pagkakataong magnakaw ay nasa paligid lang, ngunit walang gumagalaw sa kahit ano. Ito ay isang penomeno na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng maganda ang seguridad, nanginginig na sabi ni Noam. Ang bansang ito, lahat ba ng kanilang mga mamamayan ay parang textbook ng moralidad? Paano nila nagagawang magtiwala ng ganito sa isa't isa? Biglang naglabo ang mga mata ko. Sa aming bansa, para lang makapasok sa supermarket, kinakapkapan pa ang aming mga bag. Ang paghihinala ay isang paraan para mabuhay. Ngunit dito, ang pagtitiwala ay isang paraan ng pamumuhay. Hindi ang mga hindi nakikitang baril na nakatutok sa amin, kundi isang hindi nakikitang tiwala ang nag-aangat sa lipunang ito. Parang na-hypnotize, bumalik kami sa Honesty Store.
Bawat isa ay kumuha ng mainit na kape. Inihulog namin ang aming mga barya sa kahong lata. Isa itong simpleng aksyon, ngunit para sa akin, mas mainit ito kaysa sa anumang pagbati. Para bang sinasabi nila sa amin, nagbibigay tiwala kami sa inyo. Pabalik sa hotel, mainit ang kape sa aking kamay ngunit nag-aalab ang aking dibdib. Humigop si Tamar at bumulong. Yara, tingin ko, kung titira ako rito, pwede ko nang itigil ang pag-inom ng antidepressants ko. Pagkarinig nito, napangiti kami ng mapait. 3:00 ng madaling araw, ang mga kalsada ng Maynila ay maliwanag pa rin, ngunit naramdaman kong ang liwanag na iyon ay hindi nagmumula sa kuryente, kundi sa liwanag ng tiwala na nilikha ng mga tao. Kinaumagahan, sinimulan namin ang aming opisyal na tour sa Maynila. Pinapasok kami ni Bebe, galya sa bus na may makahulugang ngiti. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang napaka-espesyal na lugar. Maiintindihan ninyo kung bakit ang Israel at ang Pilipinas ay maaaring tawaging may maraming pagkakatulad mga bansang magkapatid sa kasaysayan. Tumungo ang bus sa sentro ng lungsod. Doon, masasaksihan namin ang isang bagay na halos katulad ng aming sariling masakit na kasaysayan, ngunit may isang mahalagang pagkakaiba. At sa lugar na iyon, tatawagan ni Yara ang kanyang amang sundalo at itatanong ang isang nakakagulat na tanong. Papa, bakit kailangan nating mabuhay ng ganito? Lumipas ang bus sa mga kumikinang na matataas na gusali ng Maynila upang pumasok sa makasaysayang sentro ng Intramuros. Hawak ni Babe, galya ang mikropono, mas seryoso ang kanyang tono kaysa sa karaniwang mga klase sa kasaysayan. Mga bata, alam niyo ba kung bakit tayo narito? Dahil ang Pilipinas ay binubuo rin ng isang napakasalimuot na kasaysayan ng pananakop at digmaan. Pumasok kami sa Fort Santiago at sa mga museo sa loob ng walled city. Mula pa lang sa labas, ang mga guho ng lumang pader, ang mga kanyon, at ang mga alaala ng digmaan ay nagdulot sa amin ng labis na pagkamangha, isang pamilyar na pakiramdam na nakakapangilabot. Nakikipaglaban din kami gamit ang mga sandata upang protektahan ang aming bayan laban sa mga nagbabanta sa aming kaligtasan. Pumasok kami sa mga exhibit space na nagpapakita ng mga larawan mula sa digmaang Pilipino-Amerikano, ang malagim na ikalawang digmaang pandaigdig, ang pagkawasak ng Maynila kung saan ang lungsod ay naging pangalawa sa pinakawasak na syudad sa buong mundo, kasunod ng Warsaw. Ang mukha nito ay parang sarili nating digmaan para sa kalayaan, bulong ni Noam. Noong 1948, matapos ideklara ang pagtatatag ng Estado ng Israel, 5 kalapit na bansang Arabo ang sabay-sabay na umatake sa amin. Halos mabura rin kami sa mapa. Gayun din ang Pilipinas noon, isang bansang nawasak ng giyera, mga gusaling naging abo, at walang nagawa kundi bumangon mula sa sariling dugo at pawis. Habang naglalakad kami sa mga gallery, nakita namin ang sukdulang pakikibaka ng mga Pilipino para mabuhay, ang mga liham ng mga bayani, ang mga punit-punit na damit ng mga sibilyan, at ang mga litrato ng isang nawasak na Maynila. Ang Maynila sa mga litratong iyon ay lubos na naiiba sa modernong lungsod na nakikita namin ngayon, isa itong impyerno sa lupa, sabi ng aming guro. Nakikita niyo ba? Ang bansang ito, ilang dekada lamang ang nakalipas, ay naging abo. Wala silang natira kundi mga guho. Tulad ng henerasyon ng ating mga lolo't lola na nagtanim ng mga puno ng orange sa disyerto upang bumuo ng isang bansa. Lumikha rin sila ng himalang ito gamit ang kanilang sariling mga kamay. Lumabas ako sa open-air exhibit. Naramdaman kong libo-libo, milyon-milyong walang pangalang buhay ang naging haligi upang suportahan ang mapayapang Maynila ngayon. Nang sandaling iyon, tumunog ang aking telepono video call mula sa aking ama. Sa screen, nakasuot siya ng unipormeng militar at sa likod niya ay isang operational map. Yara, ayos ka lang ba? Walang bang panganib diyan? Napanood ko sa balita, tumitindi na naman ang tensyon sa West Philippine Sea, bakas sa boses niya ang matinding pag-aalala. Sa normal na pagkakataon, magrereklamo ako. Papa, hindi na ako bata. Ngunit ng araw na iyon, hindi ako makapagsalita. Ang mapayapang tanawin ng Maynila sa aking harapan at ang tensyonadong mukha ng aking ama sa screen ay lumikha ng isang napakalaking contrast. Papa, nandito ako sa museo ng kasaysayan.
Siguro ay isa rin itong malungkot na lugar tulad ng Yad Vashem natin, mahinahong sagot ng aking ama na tumutukoy sa aming Holocaust Memorial. Papa, pero nakakapagtaka. Anong nakakapagtaka? Dito, mayroon din silang nakapangingilabot na kasaysayan ng digmaan at ang pananakot mula sa malalaking bansa ay nandyan pa rin. Ngunit sa mukha ng mga tao, walang nikatiting na dilim, walang nag-iimbak ng pagkain dahil sa takot na baka bukas ay may giyera. Walang nagdadala ng gas mask sa bus. Nabulunan ako. Tayo, nabubuhay tayo araw-araw na may takot sa tunog ng sirena. Para sa atin, ang mabuhay ang siyang layunin. Ngunit ang mga taong ito, hindi lang sila nabubuhay, ini-enjoy nila ang buhay. Papa, baka ang paraan natin ng pakikipaglaban ay mali. Baka ang pag-iisip natin na tanging lakas lamang ang makakapagprotekta sa kapayapaan ay mali. Nanatiling tahimik ang aking ama sa mahabang sandali. Pagkatapos ay nagbuntong hininga siya at sinabing, Yara, iyan ang tunay na tagumpay na pinapangarap natin. Isang mundo kung saan hindi mo na kailangang humawak ng baril. Ang nakikita mo diyan ay ang kinabukasang nais kong ipamana sa iyo. Pagkababa ng tawag, nakatayo ako roon at umiyak ng matagal. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang umuunlad ang ekonomiya. Sila ang mga hardinero na nagtanim ng mga bulaklak ng pag-asa mula sa abo. Isang kapayapaan na hindi pinoprotektahan ng mga baril at bala, kundi ng pawis, pagsisikap at pagpapatawad. Iyon ang aming pagkakatulad, ngunit iyon din ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Pilipinas at sa amin. Sumakay kami sa bus upang bumalik sa sentro. Mabigat ang aking puso, ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng walang hanggang emosyon. Ang pag-iral ng bansang ito ay isang pag-asa para sa amin. Ito ang patunay na ang isang bansa ay maaaring makabangon mula sa mga sugat ng digmaan at bumuo ng isang magandang lugar. Ngunit ang emosyon ay hindi tumigil doon. Dinala ni Beb, galya kaming mga umiiyak na bata sa ilalim ng mundo ng Maynila. Doon namin makikita ang tunay na lakas ng lipunang Pilipino, ang rurok ng civic consciousness. Ang mga bus at tren sa Israel ay napakaingay. Ang mga tao ay nag-uusap sa telepono ng malalakas, nagtutulakan para makakuha ng upuan. Tinatawag namin itong chutzpah, ngunit sa totoo lang, mas malapit ito sa kawalan ng kaayusan. Ngunit sa Metro Manila subway sa rush hour, na tinatawag na traffic hell, nakita namin ang paraiso, isang himala na nangyari sa gitna ng daan-daang tao at ang sikreto ng pink seat. Isang sagradong lugar na hindi nilalabag kahit pa sa isang tren na siksikan at halos hindi ka na makahinga. Alas 6 ng gabi, rush hour sa Maynila. Sumakay kami sa tren upang makaranas. Mula pa lang sa istasyon, isang higanteng alon ng mga tao ang sumalubong sa amin. Isang walang katapusang agos ng mga pasahero. Diyos ko, pakiramdam ko, buong populasyon ng Tel Aviv nandito na, nakangangang sabi ni Noam. Natakot kaming maiipit sa dami ng taong ito. Akala namin hindi na kami makakahinga. Sa Israel, ang mga matataong lugar ay pangunahing target ng mga terorista. Kaya't isang instinct na takot ang umusbong sa amin. Dumating ang tren, bumukas ang mga pinto. Inasahan kong magtutulakan ang mga tao para makapasok. Inasahan ko ang isang labanan para sa upuan. Ngunit isang kamangha-manghang bagay ang nangyari nang bumukas ang pinto. Ang mga taong nasa unahan ay humati sa dalawa na parang hinati ni Moises ang Red Sea at walang gumalaw hanggat hindi nakakababa ang lahat ng nasa loob. Kahit ang mga taong nakatutok sa kanilang mga cellphone ay inangat ang kanilang mga ulo at naghintay. Paano nangyari ito? Walang nag-uutos, walang pulis na pumipito. Gayunpaman, daan-daang tao ang gumalaw ng maayos tulad ng isang buhay na organismo. Walang nanunulak, walang sumisigaw. Ang tahimik na kaayusang ito ay isang gulat para sa akin. Nahirapan man kami, nakapasok kami. Sa loob ay sobrang siksikan, halos hindi na makahinga. Ngunit pagkatapos, isang hindi kapanipaniwalang imahe ang lumitaw sa aking paningin. Tingnan nyo, bakit walang nakaupo diyan? Sa isang tren na wala nang ang lugar para tumayo, may isang upuan na bakante. Ang upuang iyon ay kulay pink at may simbolo ng isang matanda, buntis at bata. Ang lalaking nakasuit na nakatayo sa harap ko.
Ang estudyanteng may napakabigat na backpack. Ang babaeng naka-heels na mukhang pagod na pagod. Walang sino man ang umupo sa upuang iyon. Sobrang pagod na nila, bakit walang umuupo? Napakagaling, bulong ni Tamar. Sa Israel, ang isang bakanteng upuan ay nangangahulugang isang battleground. Kung sino ang unang umupo, siya ang panalo. Ang mga away na. Mas pagod ako ay pang-araw-araw na eksena. Ngunit iniwan ng mga Pilipino na bakante ang upuang iyon na parang isang sagradong lupa, isang hindi nakikitang pagmamalasakit. Hindi nila alam kung sino ang sasakay, ngunit handa silang isakripisyo ang kanilang sariling ginhawa para sa isang matanda o buntis na maaaring sumakay maya-maya. Iyon ang rurok ng civic consciousness. Isang bagay na hindi kayang ipilit ng batas o patakaran. Makalipas ang ilang sandali, sa susunod na istasyon, isang buntis na may malaking tiyan ang pumasok. Automatikong nagbigay daan ang mga tao para sa kanya at komportable siyang umupo sa pink na upuan. Napaka-natural lang nangyari. Tumaas ang balahibo ko nang masaksihan ang eksenang ito. Sa bansang ito, ang pagprotekta sa mahihina ay hindi isang sistema, kundi isang instinct. Nagpatuloy ang pagkabigla. Sa umuugang tren, sanay kong kinuha ang aking cellphone. Akala ko siguradong walang signal dahil nasa ilalim kami ng lupa. Uy, full bar ang signal! Sabay-sabay na sigaw ng mga kaibigan ko. Sa tren, nag-play ang YouTube ng walang anumang buffering. Imposible, mas mabilis pa ito sa internet namin sa bahay. Agad kaming tumawag sa aming mga kaibigan sa Israel. Tingnan nyo, nasa tren kami sa Pilipinas. Nakikita nyo? Ano? Bakit ang linaw ng video? Hindi ba naglalag? Hindi makapaniwala ang mga kaibigan namin sa screen. Hindi ito tren, isa itong mobile internet cafe, natatawang sabi ni Noam. Kahit kami, na nagmula sa Israel na isang superpower sa information technology, ay naramdamang parang mga taong yungib sa harap ng telecommunications infrastructure ng Pilipinas. Nang bumaba kami sa istasyon malapit sa Ayala Triangle Garden sa Makati, pagod na pagod kami. Ngunit ang aming espiritu ay mas masigla kaysa kailanman. Ang tren sa Maynila ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay ang ugat ng isang higanteng kultura, isang ugat kung saan ang mga tao ay nagpaparaya, nagpapanatili ng kaayusan at nananatiling konektado. Pag-akyat namin sa itaas, sinalubong kami ng malamig na hangin. Tara, ngayon damhin natin ang enerhiya ng mga kabataang Pilipino, nakangiting sabi ni Beb. Galia, ngunit hindi namin alam na roon. Ang aming huling maling akala na ang mga Pilipino sa lungsod ay malamig at walang pakialam ay tuluyang masisira. Ang pagtatagpo namin sa isang matandang lalaki sa parke at ang insidente ng pagkawala ng wallet ni Tamar. Ang mga mapagpasyang kaganapang ito ang nagpapaluha ng husto sa mga dalagang Israeli. Paglabas namin at pagpasok sa paligid ng Ayala Triangle Gardens, isang preskong hangin ang dumampi sa aming mga pisngi. Ang tanawin ng parke at ang mga kumikinang na puno ay napakaganda, tunay na isang obra maestra. Ang dagat sa Tel Aviv ay maganda rin, ngunit ang Maynila ay may kakaibang taglay. Ang pinakanakakagulat ay ang kaluwagan ng lugar. Walang bakod dito? Tanong ni Tamar habang nakatingin sa paligid. Sa Israel, ang mga malalaking parke o mga beach ay madalas pinaghihigpitan ang pagpasok o may mga barbed wire fence dahil sa rason ng seguridad. Maaring maglagay ng lason ang mga terorista o gamitin itong daanan ng pag-atake. Ngunit ang lugar na ito ay bukas na tinatanggap ang lahat ng mamamayan. Ang mga nagja-jogging, ang mga magkasintahan na nakaupo sa damuhan at nag-uusap, ang mga pamilyang naglalakad, kasama ang kanilang mga aso, nalulunod sila sa mapayapang tanawin. Humanap kami ng bakanteng espasyo at umupo. Ngumiti si Bebe, Galia at sinabing, "Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mahika ng Pilipinas." May pinindot na application sa cellphone ang aming guro. Kahit nasa gitna ng parke, nakakapagpa-deliver ng pagkain, hindi kami makapaniwala kung paano sila makakapagdala ng pagkain sa isang lugar na walang eksaktong address sa gitna mismo ng parke. Ngunit makalipas ang 30 minuto, isang motorsiklo ng GrabFood ang tumigil sa mismong harap namin. 4 na order po ng chicken inasal at lumpiang Shanghai nyo, ma'am. Ang maiinit na inasal at mabangong lumpia. Hindi namin maisara ang aming mga bibig. Anong mahika ito?
Nilagyan ba nila tayo ng GPS? Namamanghang sabi ni Noam habang kumakain ng inasal. Ang sarap. Sobrang sarap talaga. Ang inihaw na manok na amoy usok, ang sausawan na may sili at kalamansi, at ang malutong na lumpia. Naubos namin ito sa isang iglap. Ang pagkain sa Israel ay karaniwang simple at malusog. Ngunit ang pagkain ng Pilipinas ay may lasa na nagpapaginhawa sa kaluluwa. Pagkatapos kumain, nagsimula kaming maglakad-lakad. Sa di kalayuan, nakita namin ang isang lugar na may mga kakaibang makina. Sit-up benches, pull-up bars, elliptical walkers. Ang nakakagulat ay walang entrance fee. Libre ba ito? Inilagay ng gobyerno? Sa Israel, isa itong biyayang hindi maiisip. Ang mga pampublikong pasilidad ay madalas napapabayaan, kinakalawang o nasisira. Ngunit ang mga kagamitan dito ay kumikinang pa. Nang oras na sinusubukan kong alamin kung paano gamitin ang sit-up machine, may lumapit sa akin. Excuse me, automatiko akong napaatras. Isa itong matandang lalaki na maputi na ang buhok at nakasuot ng pang-sports. Tiningnan ko siya nang may pagdududa. Siguro manghihingi siya ng pera o may masamang balak. Sa Israel, ang paglapit ng isang estranghero ay nangangahulugang panganib. Ngunit ngumiti ang lolo ng napakabait at sinabi sa matatas na Ingles, "Need help, Hija? Dapat ganito ang pwesto." Itinuro sa amin ng lolo kung paano ito gamitin. Kahit matanda na, mabilis at matipuno pa rin ang kanyang mga kilos. Wow! Salamat po ng marami, sabi ko. Nang magawa ko ng tama, nag-thumbs up ang lolo at pinuri ako. Good job. Taga saan kayo? Mula po sa Israel. Ah, Israel. Shalom. Masaya niyang bati sa wikang Hebrew. Nagulat kami. Paano po kayo marunong mag-Hebrew? Nung kabataan ko, nagtrabaho ako bilang engineer sa Middle East. Naging OFW ako sa Tel Aviv ng maraming taon. Pinag-aralan ko rin ang sistema ng inyong kibbutz. Ang kibbutz ay ang mga collective farms sa Israel. Kinuwento ng lolo sa amin ang kasaysayan ng Pilipinas at ang pagbabago ng Maynila, isang maikling ngunit malalim na kwento. Noong bata pa ako, ang lungsod na ito ay nabahira ng dugo. Mga apo, digmaan, mga patay na katawan sa kalye. Ngunit tingnan nyo ngayon, ang mga apo ko ay naglalaro na rito. Ito ang kapayapaan na iningatan namin gamit ang aming pawis at dugo. Nagpaalam ang lolo at naglakad patungo sa papalubog na araw. Nakatunganga kaming nakatingin sa kanya. Ang mga matatanda sa Israel ay karaniwang mga matitigas na veterano ng digmaan. Sa kanilang mga mata, nakaukit ang mga sugat ng labanan at ang hirap ng buhay. Ngunit sa mga mata ng lolo na nakilala namin, mayroong isang kapayapaan at pagiging kagalang-galang. Isang pusong handang lumapit sa mga dayuhang hindi kilala, ibahagi ang karanasan at magbigay ng kabutihan nang walang hinihintay na kapalit. Sabi ni Tamar, "Yara, nagsisimula na akong matakot sa bansang ito. Bakit? Dahil sobrang perpekto. Hindi lang ang infrastruktura ang maganda, kundi pati ang puso ng mga tao ay nasa unang pwesto. Parang hindi natin sila kailanman matatalo." Tumango ako bilang pagsang-ayon. Pinoprotektahan namin ang aming bansa gamit ang lakas ng militar at mga intelligence agency. Ngunit pinoprotektahan ng Pilipinas ang kanilang bansa gamit ang lakas ng kanilang mga tao. Ang pagkakaroon ng milyon-milyong tao na katulad ng lolo na ito ay tila mas malakas pa kaysa sa anumang makabagong armas. Ang malamig na hangin ng parke ay banayad na yumakap sa amin. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, hinubad namin ang aming baluti ng tensyon at naramdaman ang kapayapaan. Ngunit kinaumagahan, naharap kami sa panibagong pagkagulat, mismo sa lugar na humuhubog sa kinabukasan ng Pilipinas ang paaralan. Kinabukasan, bumisita kami sa isang public high school sa Maynila, isang partner school ng aming institusyon. Sa totoo lang, may kaunti kaming kayabangan. Ipinagmamalaki namin na ang edukasyon ng Israel ay nangunguna sa mundo. Ang aming sistema ay lumikha ng mga Nobel laureates at nagpaunlad ng pagkamalikhain sa pamamagitan ng pamamaraang Havruta. Inisip namin na ang Pilipinas ay isang pabrika lang ng pag-aaral kung saan panay lang ang kabisado. Ngunit sa oras ng pananghalian, nang matanggap namin ang aming food tray, ang kayabangang iyon ay naglahong parang bula.
Ito ba ang tanghalian sa school? Hindi ba ito buffet sa hotel? Nang pumasok kami sa gate, sinalubong kami ng mga estudyanteng nakauniporme ng maayos. Malinis ang gusali. Dumalo kami sa isang klase sa umaga. Gaya ng inaasahan, ang atmosfera sa silid-aralan ay tahimik at formal. Ang mga klase sa Israel ay kasing ingay ng palengke. Nakikipagtalo ang mga mag-aaral sa guro at hinahampas ang mesa sa pagdedebate. Sa loob-loob namin, inisip namin na masyadong pasibo ang mga estudyanteng Pilipino at pinapatay nito ang pagkamalikhain. Ngunit nayanig ang kaisipang iyon nang sumapit ang tanghalian. Pumunta kami sa kantina, pumila at kumuha ng tray. Pagtingin ko sa menu, hindi ako makapaniwala. Kanin, chicken adobo, ginisang gulay at may saging pa bilang dessert. Magkano ang bayad dito? Tanong ni Noam sa estudyanteng Pilipino na katabi niya. Libre lang. Sa public schools dito, mayroon kaming feeding program na libreng tanghalian. Ano? Libre? Na-shock kami. Sa Israel, kailangan naming magdala ng pagkain mula sa bahay o bumili ng mga simpleng sandwich sa kantina. Kung mayroon mang pagkain, kadalasang tinapay at sopas lang. Ngunit dito, isang kumpletong pagkain na kinakalkula ang calories at nutrition ng mga eksperto ay ibinibigay ng libre. Tinikman ko ang adobo, mainit at napakasarap. Ngumiti ang mga nagluluto sa bawat mag-aaral at sinabing, "Kain ng mabuti, mga anak." Sa pagtingin sa tray ng pagkain, naisip ko na isa itong panukat kung paano tinatrato ng isang bansa ang mga anak nito. Hinuhubog ng Pilipinas ang susunod nitong henerasyon gamit ang mga pinakamabuting bagay. Isang bansa na tinutulungan ng mga bata na mag-focus sa pag-aaral nang hindi nag-aalala sa pagkagutom, iyan ang tunay na kaunlaran. Pagkatapos kumain, bago magsimula ang klase sa hapon, nasaksihan namin ang isang mas nakakagulat na eksena. Nang tumunog ang kampana, inilabas ng mga estudyante ang mga walis at basahan mula sa isang cabinet sa likod ng klase. "Anong ginagawa niyo?" tanong ko. Naglilinis kami ng classroom namin. Brigada o cleaning time. Room namin ito, kaya dapat kami ang maglinis. Sa Israel, iyon ay imposible. Ang paglilinis ay trabaho ng janitor. Tinuruan kami na ang pag-aaral lang ang sapat, ngunit ang mga batang Pilipinong ito ay nagpupunas ng mga mesang nadumihan nila, nagwawali sa pasilyo, at nagtatapon ng basura. Hindi ba pag-aaksaya ng oras iyan? Pwede naman kayong magbayad ng gagawa niyan, kuryosong tanong ni Tamar. Ngumiti ang isang babaeng mag-aaral na may hawak na walis at sumagot, "Espasyo namin ito na ginagamit namin. Masaya rin kaya maglinis kasama ang mga kaibigan at natututo kaming maging responsable." Responsibilidad. Ang salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Natututo kami ng pamumuno sa pamamagitan ng malalaking debate, ngunit kailanman ay hindi kami natutong yumuko at pulutin ang isang piraso ng basura sa sahig. Ngunit ang mga estudyanteng Pilipino ay natututo ng tunay na pamumuno, ang dedikasyon sa komunidad at ang pamamahala sa kanilang espasyo sa pamamagitan mismo ng kanilang mga aksyon. Nang gabing iyon, sa bus pabalik sa hotel, tumingin kami sa labas ng bintana. 10:00 na ng gabi, ngunit marami pa ring gusali ang bukas ang ilaw. Ito ang lugar ng mga tutorial at review centers. Maraming estudyante ang naka-backpack na sumasakay sa mga jeep at bus pauwi. Mukhang pagod na ang mga bata, may awang sabi ni Noam. Siguradong napakahirap ng buhay ng mga estudyante dito. Matindi ang kompetisyon. Ginagabi umuwi. Ngunit idinikit ko ang mukha ko sa bintana ng bus at tinitigan silang mabuti sa mga mata. Pagod pero hindi walang kaluluwa. Nagtatawanan pa rin sila, naghahatian sa isang fishbowl o kwek-kwek at nagre-review pa rin ng mga notes. Sa kanilang mga mata, nag-aalab ang apoy ng ambisyon. "Hindi," sabi ko, "hindi sila pinipilit. Alam nila na sila ang tanging yaman ng bansang ito. Mula sa isang bansang labis na nasalanta, alam nilang nakarating sila kung nasaan sila ngayon dahil sa talino at sipag ng tao. Kaya nililinang nila ang kanilang sarili ng ganito. Kung ang havruta ng Israel ay nagpapalago ng kakayahang magtanong, ang tiyaga ng Pilipinas ay nagpapalago ng kakayahang makamit ang tagumpay. Hindi masabi kung alin ang mas maganda. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang dahilan
kung bakit hindi tumitigil sa pag-andar ang higanteng makina na tinatawag na Pilipinas ay dahil sa mga ilaw na nagmumula sa mga silid-aralan at tutorial centers na ito. Pagdating namin sa hotel, tinipon kami ni Beb. Galia sa lobby, bukas ay free day natin. Ngunit tandaan, subukang pumunta sa isang lugar na tunay na Pilipino. Sobrang excited kami shopping, food trip, ngunit wala kaming kamalay-malay na ang free day na iyon ay magiging pinakamalaking krisis ng aming biyahe. Ang pagkawala ng wallet ni Tamar sa gitna ng Maynila. Ang pasaporte at lahat ng emergency cash niya ay naglaho. Nagpanik kami. At sa harap namin, isang Pilipinong pulis. At isang salita mula sa kanya ang magpapaluhod sa amin sa daan at magpapahagulgol ng sobra. Bawat 12 taong gulang na babae sa Israel ay nahaharap sa isang kapalaran na hindi maiiwasan ang pagpasok sa militar. Pagkatapos graduate ng high school, hindi kami pumupunta sa universidad kundi sa training camp. Sa halip ng mga magagandang damit, isinusuot namin ang uniforme ng militar. Sa halip na makeup bag, dala namin ang first aid kit. Iyan ang aming kabataan, ngunit sa sentro ng Maynila, nasaksihan namin ang isang nakakagulat na eksena. Ang mga dalagang Pilipino na kasing edad namin ay nag-e-enjoy sa maningning na pagiging normal na iyon. Bakit nagpapaluha ito sa amin? Ang pinakamalalim na pagkainggit ay nagmula sa pinakaabalang kalsada. Dumating ang free day na ipinangako ni Bibi, Galia. Ang aming destinasyon ay ang mga sikat na shopping district BGC High Street at ang mataong pamilihan ng Green Hills at Divisoria. Paglabas namin ng istasyon, isang higanteng alon ng tao ang sumalubong sa amin. Diyos ko, ang daming tao. May iba't ibang wikang naririnig. Ingles, Tagalog at iba pa. Napakaraming turista at kabataang Pilipino ang naghalo-halo na parang isang higanteng ilog. Unahin natin ang mga bilihan ng makeup. Para sa mga estudyanteng Israeli, ang mga cosmetics mula sa Asia ay parang alamat. Ang mga brand na nakikita lang namin sa YouTube ay nasa harap na namin. Yara, tingnan mo, Sunny's face. Hinila ni Tamar ang kamay ko. Sa loob ng tindahan ay isang ibang mundo. Libu-libong lipsticks, masks, at skincare products ang nakadisplay na parang mga hiyas. Habang tumitingin kami, lumapit ang isang empleyado. Hi, ma'am. How may I help you? Sa skin tone niyo po, bagay na bagay itong coral shade. Matataas siyang mag-Ingles. Sinubukan niya ang lipstick sa kamay ko at inabutan ako ng salamin. Try niyo po, ang ganda niyo dyan. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Isang 18 taong gulang na babaeng may coral pink na labi. Biglang nanikip ang dibdib ko. Sa loob ng ilang buwan, kailangan ko nang putulin ang mahaba kong buhok at gumapang sa maalikabok na disyerto bit-bit ang isang assault rifle. Gusto ko lang namang maging maganda ng ganito, naisip ko. Binigyan pa kami ng empleyado ng maraming free samples. Welcome to the Philippines. Sana maging masaya ang stay nyo. Ang kabutihan niya ay hindi lang basta sales pitch. Ang pakiramdam na itrato bilang isang normal na dalaga at hindi isang potensyal na sundalo ay nakakapanibago at napakasarap sa pakiramdam. Paglabas ng tindahan, napagdesisyonan naming subukan ang street food. Ang mabangong amoy ay pumupuno sa kalsada. Turon, kwek-kwek, taho at inihaw. Try mo ito, turon, sabi ni Noam habang hinihipan ang mainit na saging na binalot sa lumpia wrapper. Ang tamis ng asukal at saging ay sumabog sa aming bibig. Ang sarap, isang kamay ang may bitbit na shopping bags, ang isa ay may hawak na pagkain. Naglakad-lakad kami sa kalsada. May mga estudyanteng naggigitara at kumakanta sa gilid ng kalsada, pumapalakpak at nag-cheer ang mga tao. Sa mapayapang tanawin na ito, nakaramdam ako ng kakaibang kontradiksyon. Ang mga kalsada rin sa Tel Aviv ay buhay na buhay, ngunit sa ilalim noon ay palaging may trahedya ang walang malay na takot na baka tumunog ang sirena anumang oras. Kaya kami nagpapakasaya ng husto na parang wala ng bukas. Ngunit iba ang sigla ng Pilipinas. Nagmumula ito sa kumpiyansa na ligtas ka. Ang paniniwala na ang kapayapaang ito ay magpapatuloy bukas at sa susunod na araw. Ang mga kabataang kumakanta ay maaaring mag-aral o mag-work bukas. Ngunit ngayon, may kalayaan silang kumanta nang walang inaalalang giyera. Yara, anong iniisip mo?
Tanong ni Tamar. Naiinggit lang ako. Tapat kong sagot. Saan ka naiinggit? Pakiramdam ko kasi, isinilang tayo para mabuhay, habang sila ay isinilang para maging masaya. Sa pagkarinig noon, tahimik na tumango sina Tamar at Noam, nagpatuloy kami sa pamimili. Ang mga damit sa Pilipinas ay napaka-trendy at maganda ang kalidad at ang presyo kumpara sa Israel ay talagang mura. Dala ang maraming bags. Tumawa kami na parang mga bata. Sa isang iglap, nakalimutan namin ang mga salitang militar, digmaan, terorista, ngunit ang saya ay hindi tumagal. Nangyari ang insidente habang papunta kami sa isang restaurant para mananghalian. Habang naglalakad sa siksikang kalsada, biglang sumigaw si Tamar. OMG, nawala. Alin? Ang wallet ko. Nawawala ang wallet ko. Biglang nanlamig ang paligid namin. Sa gitna ng mataong pamilihan, sa dami ng tao, nasa wallet ni Tamar ang kanyang pasaporte, credit cards at ang 15,000 pesos na kalalapit lang niyang ipalit. Para sa aming mga dalagang Israeli, ang mawalan ng gamit ay katumbas ng isang sakuna. At ang sakunang ito ay nagbantang sumira sa lahat ng tiwalang nabuo namin sa Pilipinas. Sa Israel, kapag nawala ang wallet mo, mas mabuting kalimutan mo na ito. Kung ninakaw o napulot ng iba, hindi na ito ibabalik. Ang isang bag na walang nagmamay-ari ay pinapasabog ng bomb squad. Napaupo si Tamar at umiyak. Paano na to? Ang pasaporte ko. Hindi ako makakauwi, namumutlang sabi ni Noam. Sigurado ninakaw iyon sa masikip na eskinita kanina. May bumangga kasi sa akin. Sa isipan namin, tumunog na naman ang sirena. Ang mga Pilipino na ilang minuto lang ang nakalipas ay parang mga anghel, ngayon ay biglang naging mga kahina-hinalang tao. Naisip ko, masyado nga sigurong perpekto. May mga tao rin dito, imposible namang walang mga kriminal. Ang nakatagong paghihinala ko ay muling lumitaw. Tinawagan agad namin si Bab Galia. Mahinahong nagbigay ng utos ang guro. Huwag magpanik. Pumunta kayo sa pinakamalapit na police station o barangay hall. Isisend ko sa inyo ang location. Bawat hakbang ay mabigat nang marating namin ang police precinct. Nang buksan namin ang pinto, wala kaming anumang inaasahan. Ang mga police station sa Israel ay napakahigpit at sobrang abala. Wala silang oras para asikasuhin ang simpleng nawawalang gamit ng isang turista. Nakahanda na kami sa malamig na sagot. I-fill up nyo ito at umalis na kayo. Kapag nahanap namin, tatawagan namin kayo. Good afternoon, ma'am. Ano pong may tutulong namin? Isang nakangiting pulis na nakauniforme ang tumayo at bumati sa amin. Umiiyak na nagpaliwanag si Tamar. Nawala po ang wallet ko. Nandoon ang pasaporte at pera ko. Seryosong nakinig ang pulis, kinuha ang kanyang radyo, at mabilis na nag-type sa computer. Saan niyo po huling hawak? Kailan niyo huling ginamit? Napakadetalye ng mga tanong niya na parang kapatid niya ang kausap. Sinabi niya na tatawagan niya ang CCTV Command Center para i-check ang dinaanan namin. Umupo kami sa upuan at naghintay na may matinding kaba. 10 minuto, 20 minuto ang lumipas. Umiiyak pa rin si Tamar. Mabigat ang atmosfera. Hindi na nila mahahanap iyan. Sino ba naman ang magbabalik ng wallet na may 15,000 pesos? Habang pinapatahan ko si Tamar, inihanda ko na ang sarili kong kontakin ang embahada ng Israel. Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang sibilyan, isang ordinaryong matandang lalaking Pilipino. Sir, napulot ko po ito sa daan. Hawak ng lalaki ang pink na wallet ni Tamar. Yung wallet ko. Napatalon si Tamar. Kinuha ng pulis ang wallet at tiningnan. Ma'am, pakicheck po ang laman. Nanginginig na binuksan ni Tamar ang wallet. Nandoon ang pasaporte, ang credit cards, at ang pinakamahalaga ang pera, ang 15,000 piso. Walang kulang kahit isang papel. Diyos ko, nandito lahat. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Tamar ang lalaki. Thank you po. Maraming salamat po. Yumuko kami at nagpasalamat ng paulit-ulit. Habang nag-iisip kami kung dapat ba namin siyang bigyan ng pabuya, kumaway ang lalaki bilang pagtanggi. Naku, wala yon. Siguradong natakot ang ining na ito. Mabuti at nahanap. Enjoy kayo sa Pilipinas ha? Ngumiti ng napakaliwanag ang lalaki at umalis. Nang hindi nag-iiwan ng pangalan o numero ng telepono, natigilan kami. Totoo ba ito?
Nahulog ang wallet sa gitna ng kalsadang nilalakaran ng libu-libong tao at pagkalipas ng 30 minuto, ibinalik ito ng walang kulang kahit isang kusing? Kaya ba itong kwentahin ng matematika? Tumawa ang pulis at sinabing, "Natakot kayo, no? Sa Pilipinas, kapag nawalan kayo ng gamit, madalas ibinabalik talaga ito dahil marami ng CCTVs at ang mga Pilipino ay sadyang maawain at matapat." Magiliw na tinapik ng pulis ang balikat ni Tamar. Nang sandaling iyon, humagulgol si Tamar. Hindi dahil sa takot tulad kanina, kundi dahil sa ginhawa at sa isang higanteng, walang pangalang emosyon na umaapaw sa kanya. Kami ni Noam ay napaluha rin. Buong buhay namin, nabuhay kami sa likod ng mga pader. Pader laban sa terorista, bakod sa aming mga bahay, at ang pader ng pagdududa sa aming isipan. Tinuruan kaming magduda sa iba upang protektahan ang aming sarili. Ngunit dito, giniba ng Pilipinas ang lahat ng pader na iyon. Ang kabutihang asal ng lalaking nakapulot, ang dedikasyon ng pulis para sa isang dayuhan, at ang mainit na pusong nagsabing, mabuti at nahanap. Paglabas namin ng presinto, tumingala ako sa langit. Ang langit ng Maynila ay asul na asul, at ang kalsada ay buhay na buhay pa rin. Ang mga taong akala ko ay nakakatakot kanina, ngayon ay iba na ang tingin ko sa kanila. Ang katotohanan na libo-libo sa kanila ay nagtitiwala sa isa't isa. Ang paniniwala na kahit mawalan ako ng isang mahalagang bagay, may ibang magpoprotekta nito para sa akin. Yara, sabi ni Tamar, habang pinupunasan ang kanyang luha. Nakokonsensya ako sa papa ko. Bakit niya itinuro sa akin na ang mundo ay isang gubat kung saan ang malalakas lang ang nakakaligtas? Hindi pala gubat ang mundo. Pwede itong maging isang hardy ng mga bulaklak na tulad nito. Bakit hindi natin alam iyon? Nang gabing iyon, bumalik kami sa aming kwarto sa hotel. Wala kaming imik. Magkakahawak lamang ang aming mga kamay at nakatulog. Ang itinuro ng Pilipinas sa amin ay hindi lamang ang kaligtasan. Ito ay ang respeto sa kapwa-tao. Ngayon, isang araw na lang at matatapos na ang biyahe. Palapit na ang oras ng pag-uwi, ngunit ayaw ko pang bumalik. Hindi ko matanggap ang katotohanan na kailangan kong gumising mula sa kamangha-manghang mundong ito at bumalik sa abong realidad. Kaya naman, sa huling araw, nagdesisyon akong gumawa ng isang bagay na magpapasindak sa lahat. Dumating na ang umaga ng huling araw ng aming tour. Ang lobby ng hotel ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan na wala na ang kasabikan ng unang araw at napalitan ito ng lungkot ng paghihiwalay na nagpapabigat sa hangin. Inayos namin ang aming mga bagahe at nagtipon sa lobby. Alas 11 ay kailangan na naming sumakay sa bus patungong Naiya. Nagsimulang mag-roll call si Biba, Galia. San, nanigas ang mukha ng guro. Teka, nasaan si Yara? Lumingalinga ang mga kaibigan ko. Ma'am, kanina sabi niya bababa siya ng maaga. Baka nag-CR lang, kinakabahang, sabi ni Tamar. Ngunit 10 minuto, 20 minuto ang lumipas, hindi ako sumipot. Tinawagan ako ng guro sa aking cellphone. The subscriber cannot be reached. Ang lobby ng hotel ay agad naging magulo. Emergency! Tumawag ng security ng hotel. Kontakin ang embahada. Nanginginig ang boses ni Beb, Galia. Isang estudyanteng Israeli ang nawawala. Hindi ito simpleng paglayas kundi isang seryosong sitwasyon na maaaring may kinalaman sa kidnapping o terorismo. Sa isip ng guro, siguradong nabuo na ang mga pinakamasamang senaryo, mga espiya, internasyonal na sindikato. Ngunit ng mga oras na iyon, wala ako sa hotel. Nasa isang ganap na ibang lugar ako sa loob ng fully booked, isang dambuhalang bookstore sa BGC. Kinamgahaan, paggising ko, nakaramdam ako ng matinding uhaw na hindi ko matiis. Hindi ako pwedeng umuwi ng ganito lang. Gusto kong ipak ang kapayapaan, ang hangin, at ang kabutihan ng mga tao sa bansang ito at isilid sa aking maleta. Kaya't palihim akong lumabas mag-isa. Nag-iwan ako ng sticky note para sa mga kaibigan ko, ngunit hindi ko alam na aksidente itong naitapon ng room cleaner. Ang pinuntahan ko ay ang higanteng bookstore. Pagpasok ko pa lang, namanghana ako. Walang katapusang mga estante, milyon-milyong libro, at ang pinaka-nakakagulat ang mga tao. Mga batang nakaupo sa sahig at nagbabasa, mga office workers na nagbabasa ng magazine ng nakatayo,
Mga matatandang gumagamit ng magnifying glass para magbasa ng kasaysayan. Ang mga bookstore sa Israel ay hindi tahimik. Kami ay isang lahi na mahilig makipagtalo kaya kahit sa bookstore ay maingay. At ang mga underground closed spaces na maraming tao ay palaging nagbibigay sa amin ng kaba, nagpapaalala ito ng bomb shelter. Ngunit dito, isa itong higanteng shelter ng kaalaman. Sa halip na tunog ng baril o sirena, tangi lang ang kaluskos ng mga pahina at mga taong may mapayapang mukha na lumalangoy sa karagatan ng karunungan. Pumunta ako sa section ng Philippine History at Tagalog Language Books. Tagalog for Beginners, Kasaysayan ng Pilipinas, Buhay at mga akda ni Jose Rizal. Kinuha ko lahat ng librong pwede kong aralin. Kailangan kong matutunan kung paano naging ganito katatag ang bansang ito. Kung paano nila pinoprotektahan ang mga tao ng walang baril. Habang nililipat ko ang bawat pahina, naiyak ako nang mabasa ko ang tungkol kay Jose Rizal. Isang bayani na lumaban hindi gamit ang espada o dahas, kundi gamit ang kanyang panulat at katalinuhan. Isang pinuno na nagmahal sa kanyang bayan, hindi sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo, kundi sa pamamagitan ng edukasyon at pagmamahal. Ang papa ko ay isang sundalo, palagi siyang nag-iisip kung paano pupuksain ang kalaban para protektahan ang aming bansa. Ngunit ang mga bayani ng bansang ito ay nag-isip kung paano pamumuhayin ng marangal ang kanilang mga mamamayan. Hindi ko na malaya ng oras, hindi ko rin napansin na na-drain na ang battery ng cellphone ko. Nakaupo lang ako sa sahig. Sinusubaybayan ng daliri ko ang mga salitang Tagalog at sumumpa sa aking sarili, babalik ako. Siguradong babalik ako para aralin ang dakilang wikang ito. Nang sandaling iyon, may humawak ng mahigpit sa balikat ko. Yara, inangat ko ang ulo ko at nakita si Beb, Galia at mga pulis na basang-basa sa pawis. Namumula ang mga mata ng guro ko. Anong ginagawa mo rito? Alam mo ba kung gaano kami nag-alala? Niyakap niya ako ng mahigpit at napahagulgol. Akala ko, aawayin niya ako, pero bumagsak siya sa matinding ginhawa. Sorry. Akala ko, nawala na kita. Sobrang sorry. Napatingin ang mga tao sa paligid. Inayos ng pulis ang sitwasyon. Mabuti naman at ligtas ka. Natuntun nila ako dahil sa emergency GPS tracker ko. Tinuro ko ang mga nakapatong na libro sa tabi ko at umiiyak na sinabing, "Sorry po ma'am, wala po akong balak tumakas. Gusto ko lang po dalhin ang mga ito. Gusto kong dalhin ang Pilipinas sa pag-uwi ko." Nasa hita ko ang librong Tagalog for Beginners at Kasaysayan ng Pilipinas. Tiningnan ng guro ang mga libro, pinunasan ang luha at itinayo ako. Tara na, maiiwan tayo ng eroplano. Bibilhin ko para sa iyo ang mga librong iyan. Inihatid kami pabalik sa hotel, sakay ng police car. Nang makita ako ng mga kaibigan ko, pinalo nila ang likod ko at pinagalitan ako. Sa huli, nagkayakap kaming lahat at umiyak. Sumakay kami sa bus. Tumingin ako sa labas ng bintana, papalayo na ang mga matataas na gusali ng Maynila. Sa bus patungong airport, tahimik ang lahat. Siguradong iisa lang ang iniisip ng bawat isa. Ayaw kong umalis. Umupo si Beb, Galia sa tabi ko at mahinahong nagtanong, "Yara, ano yung seryosong isinulat mo kanina sa bookstore?" Ang sulat na iyon ay nakaipit sa pagitan ng mga pahina ng libro. Kinuha ko mula sa bulsa ko ang isang nilukot na papel, ang sulat na ginawa ko habang nakaupo sa sahig ng bookstore. Ang nakapangalan ay ang aking ama, ang general ng IDF. "Ma'am, pwede ko po bang basahin ang sulat na ito? Gusto ko rin pong marinig ng mga kaibigan ko." Tumango siya. Nanginginig kong binuksan ang sulat. Hindi ito simpleng travel journal. Ito ay isang manifesto na bumago sa 18 taon ng aking buhay at babaguhin ang buong kinabukasan ko. Sa loob ng bus patungong airport, nanginginig ang kamay kong hawak ang mikropono. Nakatitig sa akin ang aking mga kaibigan. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magbasa. "Pinakamamahal kong papa, ako po ito, si Yara. Ngayon, papunta na kami sa Ninoy Aquino International Airport. Sa loob ng ilang oras, maririnig na naman namin ang mga sirena sa Tel Aviv. Papa, natatandaan mo ba? Nang umalis ako, sinabi mong ang Pilipinas ay isang mapanganib na lugar na katulad natin na may komplikadong isyu ng seguridad at digmaan. Papa, patawad pero mali ang impormasyon mo.
Ibang-iba ang lugar na ito sa atin. Tayo ay nagtatayo ng mga nagtataasang pader para mabuhay. Sila ay nagbubukas ng mga pinto para mabuhay ng magkasama. Tayo ay humahawak ng baril para labanan ang kalaban. Sila ay nag-aabot ng kamay para makipagkaibigan. Nakita ko po ang mga himala rito. Isang babaeng naglalakad mag-isa 2:00 ng madaling araw nang walang nangyayaring masama. Isang batang nagkukusang magbayad sa isang tindahang walang nagbabantay. Mga taong nagpaparaya ng kanilang upuan sa mga buntis sa tren. Papa, palagi mong sinasabi na ang kapayapaan ay dapat protektahan gamit ang lakas, na tanging isang malakas na militar lamang ang nagdadala ng kapayapaan. Opo, totoo iyon sa atin. Alam kong nagpakahirap ka, hindi natutulog sa gabi, para lang protektahan kami. Sobrang taas ng respeto ko sa inyo. Ngunit Papa, ang kapayapaan na nakita ko sa Pilipinas ay kakaiba. Ang kapayapaan dito ay hindi lang pinoprotektahan ng militar, kundi ng tiwala, ang tiwala na hindi ka sasaktan ng kapwa mo. Ang tiwala na kapag nadapa ka, may ibang tutulong sa'yo para makatayo. Ang tiwalang iyon ay mas malakas pa kaysa sa libu-libong tangke na nagpoprotekta sa lipunan. Papa, sa unang pagkakataon, naramdaman kong nakakahinga ako ng hindi kailangan ng gas mask. Ang tensyon na pabigat sa aking mga balikat ay naglaho at napalitan ito ng kalayaan. Hindi ko alam na ang pagiging isang ordinaryong 18 taong gulang na babae, kumakain ng inasal at turon, nagme-makeup at nagbabasa ng libro ay napakasaya pala. Papa, may isa akong pakiusap. Payagan mo po akong bumalik sa Pilipinas. Hindi para tumakas, kundi para matuto. Gusto kong aralin kung paano sila bumuo ng isang maunlad at magalang na lipunan mula sa abo ng mga digmaan at krisis. Gusto kong aralin kung paano sila nagtatanim ng pagmamahal sa halip na puot. Gusto kong matutunan ang mga sikretong iyon para balang araw, ang ating Israel ay maging katulad din ng Pilipinas. Isang bansa kung saan ang ating mga anak ay hindi na manginginig sa takot sa tunog ng sirena. Kaya desidido na po ako. Mag-aaral ako sa Pilipinas. Hahawak ako ng libro sa halip na baril. Pupunta ako sa library sa halip na sa bomb shelter. Nagmamahal, ang anak mong si Yara, mula sa Maynila. Pagkatapos kong magbasa, ang buong bus ay naligo sa luha, sina Noam, Tamar, at kahit si Beb. Galia na palaging matatag, ay humagulgol. Hindi iyon mga luha ng kalungkutan. Iyon ay mga luha ng umaapaw na pag-asa. Dahil nahanap na namin ang landas na dapat naming tahakin. Kinuha ni Bib. Galia ang mikropono, basag ang kanyang boses. Yara, at sa inyong lahat, humihingi ako ng tawad. Ang mundong itinuro sa inyo ng mga matatanda ay napakakitid. Ang nakita ninyo ay ang katotohanan. Ang Pilipinas ay maaaring ang maging sagot. Pag-uwi natin, susulat ako ng report sa Ministry of Education. Ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat para makita rin ng susunod na henerasyon ang himalang nakita ninyo. Wow! Nagpalakpakan at naghiyawan ang mga kaibigan ko. Tumingin kami sa labas ng bintana. Ang papalubog na araw ay bumabagsak sa highway. Ang kalangitan ng Maynila ay kinulayan ng matingkad na pula na parang nagpapaalam sa amin. Paalam sa ngayon, magkikita pa tayo ulit. Pagdating namin sa airport at papunta sa immigration area, ang pakiramdam ay kabaliktaran kumpara noong dumating kami. Noong dumating kami, may takot. Papunta ba kami sa impyerno? Noong paalis na, ang pakiramdam ay parang pinapalayas kami mula sa paraiso. Ngunit ang aking mga hakbang ay magaan dahil sa loob ng maleta ko, may mga librong Tagalog at sa puso ko may isang pangarap. Sumakay ako ng eroplano at umupo. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng runway ay kumikinang na parang kumikindat sa amin. Idinikit ko ang kamay ko sa bintana at bumulong, "Paalam, Pilipinas." Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mangarap ulit. Umandar nang mabilis ang eroplano. Ang nagliliwanag na gabi ng Maynila ay unti-unting lumayo, ngunit ang liwanag na iyon ay naging isang parola na kailanman ay hindi matatao sa aking puso. Ang aming biyahe ay nagtapos na, ngunit ang tunay na kwento ay kakasimula pa lamang. Ang kwento tungkol sa mga pagbabagong dadalhin ng 20 babaeng ito pabalik sa Israel at kung paano matutupad ang pangarap ni Yara. Ang eroplano ay lumapag sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv,
pagkatapos ng maraming oras na biyahe. Ang pamilyar na tanawin sa labas ng bintana tuyong lupa, kulay kape, mga anti-aircraft missile launchers kahit saan, at mga sundalong nagpapatrolya bitbit ang mga baril. Isang linggo lang ang nakalipas, napaka-normal nito. Ngayon, parang napakalayo at masakit tingnan. Bumukas ang pinto sa arrival area. Naghihintay ang mga magulang. Ang aking ama, na naka-unipormeng militar, ay nasa unahan. Binitawan ko ang aking maleta, tumakbo, at niyakap siya ng mahigpit. Papa, niyakap niya ako ng mahigpit. Ang amoy ng pulbura at pawis sa kanyang uniporme. Ito ang realidad namin. Nakauwi ka na. Walang nakakatakot na nangyari? Sa tanong niya, umiling ako, kinuha ang nilukot na sulat mula sa bulsa ko at iniabot sa kanya. Basahin niyo po ito, Papa. Ito ang sagot ko. Sa sasakyan pa uwi, binasa ng aking ama ang sulat ko. Bawat linyang lumilipas, ang kanyang matigas na mukha ay unti-unting lumambot. At sa huling linya, kung saan sinabi kong gusto kong humawak ng libro sa halip na baril, napatingin ang aking ama sa labas ng bintana. Sa rearview mirror, nakita kong namumula ang kanyang mga mata. Siguro, tama ka. Siguro, nagkamali nga tayo. Iyon ang unang mahinang pag-amin na lumabas sa bibig ng aking ama. Ang taong nabuhay ang buong buhay bilang isang matapang na sundalo. Pagbalik namin, hindi kami nanatiling tahimik. Kami nina, Tamar at Noam ay gumawa ng isang documentary film mula sa mga videos na nakuha namin. Ang pamagat nito ay ang tunay na kapayapaan nakita namin sa Pilipinas. Naglalaman ang video ng mga footage ng kalsada ng BGC alas 2 ng madaling araw, ang batang matapat sa Honesty Store, ang bakanteng pink seat sa tren, at ang ngiti ng lolo na nakilala namin sa parke. In-upload namin ang video sa YouTube at Facebook. Sumabog ang reaksyon. Tumaas ang views sa buong Israel, 100,000, 500,000, hanggang umabot sa 1 million. Bumaha ang mga komento ng gulat at self-reflection. Totoo bang nag-e-exist ang mundong ito? Hindi ba iyan movie set? Tayo, para lang mabuhay, nakalimutan na natin ang dignidad ng tao. Ang Pilipinas ang dapat na maging kinabukasan natin. Ang pagkalat ng video ay lumampas sa aming paaralan at niyanig pa ang politika ng Israel. Napanood ito ng mga magulang ng Haron International School na karamihan ay mga ministro at mambabatas. Isang araw, biglang bumisita ang Minister of Education ng Israel sa aming paaralan. Gusto kong makausap ang mga estudyanteng pumunta sa Pilipinas at si Bebe Galia. Sa meeting sa opisina ng principal, nakaupo kami ng kinakabahan ngunit matatag si Beb Galia. Ipinakita niya ang mga libro, mga litrato ng libreng pananghalian at ang video ng mga estudyante na nagbibrigada eskwela. Nagsalita siya ng may buong emosyon. Mahal na ministro, tinuturuan natin ang ating mga bata ng math at science pero hindi natin sila tinuturuang mamuhay ng magkakasama. Ang mga bata sa Pilipinas ay sila mismo ang naglilinis ng kanilang classroom. Bata pa lang, natututo na sila na ang pag-aalaga sa kapwa ay pagprotekta sa kanilang sarili. Iyon ang sikreto kung paano mabilis na umuunlad ang Pilipinas. Nagbuntong hininga ang ministro at tumango. Nakakagulat. Masyado tayong nakafocus sa elite education habang sila ay nagtatanim at nagpapalago ng pagkatao. Matapos ang araw na iyon, isang munting revolution ang nangyari sa paaralan. Idineklara ang Philippines Week. Sinubukan ang pagkaing Pilipino tulad ng adobo sa kantina at bumuo ng student council na sila mismo ang maglilinis ng classroom. Noong una ay may mga nagreklamo, ngunit nalaman din ng mga bata na ang paglilinis ng sariling espasyo ay isang bagay na nakakapagbigay dangal. Tumaas ng husto ang nag-enroll sa mga extracurricular classes para mag-aral ng Tagalog at kinailangang magbukas ng 3 dagdag na klase. Mabuhay! Salamat! Ang mga pagbati sa wikang Tagalog na may accent ng Hebrew ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo. At ako, si Yara, ay may bagong determinasyon. Ang 7 araw sa Pilipinas ay bumago sa buhay ko. Nagsimula akong mag-aral ng Tagalog tuwing gabi. Inaral ko ng malalim ang kasaysayan ng Pilipinas. Inalagaan ko ang pangarap kong makapag-aral sa Pilipinas balang araw. Tiningnan ng aking ama ang mga librong Tagalog sa aking study table at sinabing, Yara, humayo ka, pumunta ka at matuto.
Aralin mo kung paano nila nilampasan ang lagim ng digmaan at lumikha ng kapayapaan, at pagkatapos, bumalik ka at baguhin mo mismo ang ating Israel. Mananatili si Papa rito, bitbit ang baril para protektahan ka, at ikaw ay manatili doon bitbit ang panulat para iguhit ang ating kinabukasan. Papa, niyakap ko siya at humagulgol ng malakas. Hindi iyon mga luha ng pag-alis, kundi mga luha ng isang bagong simula. Ngayon, alam ko na darating ang araw na tatayo ulit ako sa naiya. Pagdating ng araw na iyon, dadaan ako sa e-gates at hihinga ng malalim. Nakauwi na ako. Automatikong sasabihin ko ang salitang Tagalog na iyon. Ang aking pangalawang tahanan, ang bansang nagbigay sa akin ng pagkakataong makahinga muli. Bilang paghahanda sa araw na iyon, muli kong binuksan ang diksyonaryong Tagalog, sinusulat ang bawat salita. Sumusumpa na itatanim ko ang himalang nakita ko sa Pilipinas mismo rito sa Tel Aviv. At ganoon nagsimula ang pagmamahal ni Yara, anak ng isang general ng Israel para sa Pilipinas. Ang maliit na bola na inihagis ng isang dalaga ay magiging isang higanteng tulay na mag-uugnay sa kinabukasan ng dalawang bansa. Kayo, anong nararamdaman nyo? Masyado na tayong nasanay sa ating paligid na nakakalimutan natin na ang paglalakad sa kalsada sa gabi ay isang napakalaking biyaya. Ang pagiging tapat kung saan maaari mong iwan ang iyong gamit sa labas nang hindi natatakot manakawan ay isang napakadakilang civic consciousness. Para sa mga piling tao sa Israel na nabubuhay sa takot sa digmaan, ang Pilipinas ay tunay ngang isang paraiso sa lupa. Ang isang ordinaryong araw para sa atin ay ang nag-aalab na pangarap ng iba. Sumakay ka ba ng bus papunta sa trabaho ngayon? Nakipag-chat ka ba sa mga kaibigan mo hanggang hating gabi? Kung oo, nabubuhay ka na sa isang himalang buhay. Kung nahawakan ng kwentong ito ang iyong puso, ibahagi ito ng malawakan upang ang ating pagmamalaki ay mas lumaganap pa. Panghuli, bilang pasasalamat sa ligtas na Pilipinas na ating tinatamasa, mangyaring isulat sa comment section ang Salamat Pilipinas. Ang bawat komento ninyo ay makakatulong sa pagbuo ng mas dakilang Pilipinas. Ang pag-subscribe at pag-like ay isang uri ng pagmamahal. Babalik ako na may mga mas nakakaantig na kwento tungkol sa Pilipinas. Maraming salamat sa pakikinig.